Si Ginoong David Schwartz, ang CTO ng Ripple, ay nagpasabog ng bagong usapan dito sa mundo ng crypto matapos po niyang sabihin na kung mababalikan daw niya ang kanyang nakaraan, baka hindi niya sabihin sa kanyang mas batang sarili na bumili ng XRP. Sa halip, biro niyang sinabi na baka magdulot daw ito ng paradox. Pero sa ilalim po ng biro na yan, marami ang nakakita ng mas malalim na kahulugan tungkol sa kung ano talaga ang tingin ni Ginong Schwartz kay Bitcoin at XRP. Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito, pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito po sa ibaba ng ating screen. At ayan, ang atin pong nakikita rito ay ang CTO ng Ripple na si Ginoong David Schwartz. Ngayon paano nga ba nagsimula ang usapang ito? Sabi po rito ay his remarks came during an online exchange that began with a light-hearted question posed by CoinDesk about early cryptocurrency investments. Yan, nagsimula po ang lahat ng magtanong ang CoinDesk sa social media ng isang simpleng tanong tungkol po sa kung anong tatlong salita ang sasabihin mo sa iyong 18-year-old self kung bibigyan ka ng pagkakataon. Isang intern po ng CoinDesk ang sumagot ng buy more crypto. Kaya marami po sa industriya, kabilang si Ginong Schwartz, ang nakisali sa usapan. Hindi po nila inasahan na magiging viral ang kanyang sagot. Sa market impact, ang ganito pong mga pahayag mula sa mga kilalang crypto executives ay madalas magpataas ng engagement sa community at minsan ay nakakaapekto sa short-term sentiment ng market, lalo na sa mga coin na binanggit. Ano nga ba ang sinabi ni Ginong David Schwartz? Sabi po rito, Schwartz joined the conversation stating that he would choose the words 2010 Bitcoin 100,000. The comment implied that if given the chance, he would instruct his younger self to acquire 100,000 BTC in 2010, the year Bitcoin was still largely unknown and trading at just a few cents. Yan, paliwanag natin yan. Ayon daw po kay Ginong Schwartz, ang tatlong salitang pipiliin po niya ay 2010, Bitcoin at saka 100,000. Ibig sabihin kung mababalikan po niya ang taong 2010, bibili siya ng 100,000 na Bitcoin noong panahong halos walang nakakakilala kay Bitcoin at nagkakahalaga lamang ito ng ilang sentimo. Sa simpleng sagot na yan, malinaw na pinapakita ni Ginong Schwartz ang kanyang pagkilala sa napakalaking oportunidad na dala ni Bitcoin noong unang panahon. Sa market impact, ang ganito pong pahayag mula sa CTO ng Ripple ay maaring magbigay ng pansamantalang lakas sa sentiment ni Bitcoin at magpaalala sa mga traders kung gaano po kalaki ang potensyal ng early adoption. Gaano naman po kalaki sana ang kinita kung totoo ito? Sabi rito, at the time, Bitcoin's highest price for the year was about 0.39, meaning that 100,000 BTC could have been purchased for less than $39,000. Based on today's valuation, that investment would be worth over $11 billion, illustrating the scale of opportunity available in Bitcoin's early days. Yan, ano nga bang ibig sabihin yan? Nitong nakalipas po na taong 2010, ang pinakamataas na presyo ni Bitcoin ay nasa 0.39 lamang. Ibig pong sabihin ang 100,000 na BTC ay mabibili lamang sa halagang mas mababa sa $39,000. Ngayon kung i-multiply po natin sa kasalukuyang presyo, haabot po ito sa higit $11 billion. Isa po itong napakalinaw na halimbawa kung gaano kalaki ang naging oportunidad ng mga unang nakakita ng potensyal ni Bitcoin. Sa market impact, ang ganito pong kalkulasyon ay nagpapatibay sa imahe ni Bitcoin bilang the king of crypto at nagbibigay po ng inspirasyon sa mga traders na maghanap ng susunod na katulad nitong success story. Ngayon ay bakit hindi niya pinili si XRP? Yan, why not XRP? While the comment was intended humorously, it drew attention from XRP supporters who questioned why Schwartz, a central figure in Ripple's development, would choose Bitcoin rather than XRP. One community member directly asked him, "What about XRP?" Yan.
Bagaman parang biro lang ang kanyang sagot, agad itong napansin ng mga taga-suporta ni XRP. Marami po ang nagtanong kung bakit hindi si XRP ang kanyang pinili. Gayong siya mismo ay isa sa mga utak sa likod ng Ripple at saka XRP Ledger. Yan po yung kanyang aktual na post. Yan. Isa pang membro or community member ang diretsahang nagtanong, what about XRP? Tanong na tila may halong pagtataka at pagdududa. Sa market impact, ang ganito pong interaksyon ay maaring magdulot ng halo-halong reaksyon sa market. May mga nagiging emosyonal sa mga XRP holders habang ang iba ay nakikita ito bilang tapat at realistic na pananaw mula sa isang matagal ng insider. Ngayon, kung noon pa bumili ng XRP, gaano po kalaki ang posibleng kita? Yan, sabi rito ay historical data shows that in July 2014, XRP traded around 0.0028 or 20 digits 28. If the same $39,000 had been used to purchase XRP at the time, it would have secured roughly 13.9 million tokens valued today at about $36 million. Ayan, itong nakalipas daw na July 2014, sa XRP ay nagkakahalaga pa lamang ng 20 digits 28. Kung ginamit po ang parehong $39,000 para bumili noon, makakakuha sana ng halos 13.9 million na XRP tokens. Sa kasalukuyang halaga, yan ay nasa $36 million. Malaki pa rin, pero malayong malayo sa $11 billion na makukuha kung si Bitcoin ang binili. Kaya sa market impact, ipinapakita po nito kung gaano pa rin kalaki ang gap sa pagitan ng returns ni Bitcoin at XRP. Kaya marami pa rin investors ang mas pinipiling manatili kay Bitcoin sa long term. Ano naman po ang tunay na naging desisyon ni Ginong Schwartz nung umpisa? Sabi po rito, Schwartz has previously acknowledged that these real-world investment decisions might have played out differently from ideal scenarios. In January, he revealed that he had opted to acquire Ripple equity instead of XRP tokens in the company's early days. Yan, inamin daw po ni Ginong Schwartz na noong unang taon ng Ripple, pinili niyang kumuha ng shares ng kumpanya sa halip na bumili ng XRP tokens. Sa madaling salita, mas pinili po niya ang equity kaysa sa mismong coin. Ngayon, inaamin niyang minsan ay naiisip niya kung tama ba talaga ang kanyang naging desisyon na iyon. Sa market impact, ang ganitong pag-amin mula sa isang top executive ay maaaring magpabago po ng pananaw ng ilang mga investors na mas gusto ng liquidity kaysa company shares. Sunod na tanong ay bakit tinawag niyang paradox ang pagbili kay XRP? Sabi rito, however, when asked directly why he wouldn't tell his younger self to buy XRP, he gave a humorous yet thought-provoking response. XRP is too directly connected to his own work at Ripple, and advising himself about it could create a paradox. Yan. Nang tanungin kung bakit hindi niya pinili itong si XRP, sumagot si Ginong Schwartz na si XRP ay masyadong konektado raw sa kanyang trabaho bilang CTO ng Ripple. Kung sasabihin daw niya sa kanyang mas batang sarili na bumili nito, baka daw magdulot ng paradox dahil maaari nitong baguhin ang kasaysayan ng kanyang trabaho at ang direksyon ng kumpanya. Ang market impact po dito ay bagaman biro, ipinapakita po nito ang maturity ni Ginong Schwartz at kung paano po niya tinitimbang ang ethical na aspeto ng investments, lalo na kung may kinalaman ito sa kanyang sariling project. Ano naman po ang ipinapahiwatig ng pagkukumpara po niya kay Bitcoin at XRP? Sabi rito, though lighthearted, Schwartz remarks highlight the differing trajectories of Bitcoin and XRP over time. His response underscores Bitcoin's unparalleled early returns while reflecting on the limitations and complexities tied to XRP's origins, particularly for those directly involved in its creation.
Ayan, kahit biro lang ang lahat, malinaw ang mensahe ni Ginong Swartz. Ipinakita po nito ang malaking pagkakaiba ng naging landas ni Bitcoin at XRP. Si Bitcoin po ay lumago ng natural at decentralized, habang si XRP ay dumaan po sa mas komplikadong proseso dahil sa koneksyon nito kay Ripple bilang kumpanya. Para kay Ginong Swartz, parehong mahalaga ang dalawang ito, pero magkaibang kwento ng tagumpay. Ang market impact po nito ay pinapaalala nito sa market na bagaman si XRP ay may malakas na utility sa payments, si Bitcoin pa rin po ang nananatiling simbolo ng crypto freedom at early innovation. At bilang panghuli, ang aking opinion naman tungkol dito ay ang sinabi ni Ginoong David Swartz ay parang simpleng biro, pero puno ng aral. Ipinapakita po nito kung gaano kahalaga ang timing, foresight at saka ethical awareness sa mundo ng crypto. Hindi po ito simpleng comparison lamang ni Bitcoin at XRP, kundi isang paalala sa atin bilang mga traders at investors na bawat project ay may kanya-kanyang kwento, limitasyon at potensyal. Kung titingnan po natin sa mas malawak na perspective, ang mensaheng 2010 Bitcoin at saka 100,000 ay hindi lang tungkol sa pagkakamali ng nakaraan, kundi tungkol po sa pagkilala sa mga pagkakataong bumubuo ng kasaysayan. Tulad po ni Ginong Swartz, tayong mga traders at investors ay dapat pong matutong mag-isip ng maaga, pero laging may balancing pananaw sa kung ano po ang posible at kung ano ang tama. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Maraming salamat sa panunood.